kaibigan, so narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga pamuksa ng mga peste sa loob man o labas ng iyong bahay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay kung paano mapupuksa ang mga surot sa loob ng iyong bahay na nagdudulot ng makakating mga pantal sa iyong katawan kapag kinagat ka ng mga ito, at lalo na kung nagkaroon ng pagdami o infestation ng surot sa iyong bahay. Ang kagat ng surot kaibigan o bed bug bites ay ang pagkakaroon ng pantal sa katawan dahil sa surot. Ang surot ay isang uri ng insekto na sindiit ng buto ng mansanas o minsan ay mas maliit pa dito. Kadalasan nakakapagtago ang mga surot na ito sa mga singit ng kutsyon, bed frame, mga furniture na gawa sa kahoy, sa sahig at sa iba pa. Ang mga surot na ito ay namumuhay sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng tao o hayop. Naglalabas ang surot ng kemikal na may bisang tulad ng anesthesia kapag sila'y nangangagat. Kaya kung minsan ay wala kang nararamdaman na sakit kapag sila'y nakakagat sa iyo, ngunit pwedeng magdulot ng mga linya-linya at kumpul-kumpul na pantal sa iyong katawan ang kagat ng surot. Ang mga pantal na ito ay pwedeng nakaalsa, patag o naglalaman ng tubig. Makati rin ang pantal kaibigan na hatid ng kagat ng surot. Kaya naman pwede ito magdulot ng impeksyon kung nasugatan ang iyong balat dahil sa labis na pagkakamot. Ayon sa mga doktor, kadalasan hindi naman mapanganib ang kagat ng surot at pwede itong gumaling sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, lalo na kung ito'y nalalapatan ng lunas. Subalit ang paggaling ito ay nakabatay pa rin sa reaksyon ng katawan ng tao sa kagat ng surot. Sa mga ibang tao mga kaibigan, nagkakaroon sila ng matinding allergic reaction kapag nakagat sila ng surot na pwedeng magdulot ng panganib sa kanilang buhay. Ang pagkakaroon ng surot ay hindi naman palatandaan na ang bahay mo ay marumi, pero malamang na nakarating ang mga surot na ito dahil sa daladala mong mga damit o bagahe, mga gamit tulad ng muebles o kama, mga damit o iba pang gamit sa bahay. Kaya't kinakailangan talaga mapuksa mo ang lahat ng surot sa iyong higaan at sa iyong bahay bago pa ito maging malaking problema ng iyong pamilya, lalong-lalo na ng iyong mga anak. May mga paraan na pwede mong gawin bilang pamatay ng surot na tiyak na gumagambala sa iyong paghiga at pagtulog sa gabi. Ang surot kaibigan ay walang kakayanang mabuhay sa napakainit o napakalamig na temperatura. Kaya naman ang mga pamaraan tulad ng mainit na buga ng hangin gamit ang heat gun o pagpapakulo ng damit o mga gamit sa kwarto at pagbibilad ng kama at bedsheet sa araw ay maituturing na mabisang paraan na pumatay ng surot. Sa mas malaking silid, pwede kang gumawa ng sarili mong lason para sa surot gamit ang tea tree oil, lavender oil o sa pamamagitan ng diatomaceous earth powder sa maliliit na bitag o sulok na maaaring pamugaran ng surot. Ngayon, ano-ano nga ba ang mabisang paraan para mapatay ang mga surot? Ano nga ba ang dapat mong gawin para mapatay mo ang mga surot sa iyong tahanan? Narito ang ilang mabisang paraan ng pamatay surot na pwede mo subukan. Una, hanapin mo muna ang pinamumugaran ng mga surot. Bago ka gumawa kaibigan ng anumang hakbang para mapuksa mo ang mga surot sa loob ng iyong tahanan, dapat mo munang hanapin ang pinamumugaran ng mga surot sa iyong bahay. Isa sa pinakasusi ng matagumpay na pagpuksa ng surot ay ang pagkakaalam ng eksaktong lugar kung saan sila naninirahan sa loob ng iyong bahay. Ang surot kaibigan ay kadalasang nakatira sa kwarto, sa bahagi ng mga bahay kung saan ka natutulog, sa iyong kama o sa lugar na tinutulugan ng iyong mga alagang hayop. Ang mga eksperto ay nagmumungkahi ng masinsinang pag-inspeksyon sa mga gamit pagtulog tulad ng kama, unan, kumot, mueble, kobrekama. Tingnan mo din
ang mga butas o espasyo sa iyong bed frames at lahat ng sulok ng kwarto. Tignan mo din ang mga sulok ng iyong mga aparador, mga mantel o wallpaper, pati na rin ang mga appliances. Tandaan kaibigan, ng espasyo na singnipis ng credit card ay pwedeng pamugaran ng mga surot. Ikalawa, ang pagsangguni sa mga pest exterminator. Ang pagsangguni kaibigan o pagkuha ng serbisyo ng may karanasan sa pest control sa inyong lugar ay siyang pinakamahusay at subok na paraan para lubusang maalis ang iyong problema sa surot. Dahil ang surot ay napakaliit at madaling magparami, mahihirapan kang puksain ito kung sila ay umabot na sa isang partikular na dami o magkaroon na ng infestation sa iyong bahay. Ang mga pest exterminator ay gagamit ng mga pamatay na kemikal na alam nila kung paano dapat gamitin. Alam nila kung paano dapat ito gamitin na hindi gaanong makakapinsala sa kalusugan ng tao. Mas malaki ang posibilidad na masolusyonan ang iyong problema sa surot kung kukuha ka sa tulong galing sa mga pest exterminator. Ngunit tandaan mo rin kaibigan, mayroon ding downside ang pagkuha ng pest exterminator. Unang bagay na dapat mong gawin kaibigan, kung kukuha ka ng pest exterminator ay magtanong ka muna kung magkano ang bayad sa kanilang serbisyo. Baka kasi mabigla ka kung ipaalam ng pest exterminator sa iyo kung magkano ang kailangan mong bayaran sa kanila na maaaring umabot sa libo. Kaya bago ka tumawag ng pest exterminator ay magtanong-tanong ka muna o mag-research ka nang hindi ka mapasubo. Isa pa, tiyak na gagamit sila ng matatapang na mga lason para sa surot. Kadalasang nakakapinsala sa mga kalusugan, kapwa ng tao at mga alaga mong hayop. Bagaman eksperto sila sa paggamit ng mga kemikal at ng mga kasangkapang pamatay ng surot, ay may posibilidad pa rin na magkaroon ng masamang epekto sa iyong kalusugan o sa kalusugan ng iyong pamilya ang mga kemikal o laso na gagamitin nila. Mas mabuti kung magre-research ka muna tungkol sa pinsala na pwedeng idulot ng paggamit ng mga kemikal bilang pamatay ng eksperto bago ka humingi ng tulong sa kanila. O di kaya ilapas mo muna lahat ng mga gamit mo sa bahay, lahat ng kubyertos na ginagamit panluto ng pagkain at kubyertos na ginagamit sa pagkain o anumang pagkain na maaaring malagyan ng kemikal na ginagamit ng mga pest exterminators para mapuksa ang mga surot. Ikatlong bagay kaibigan ay ang paggamit ng pamatay surot na paraan. Oo kaibigan, mahal at may posibilidad na magkaroon ng pangit na resulta ang paggamit ng matatapang na lason para sa mga surot. Iyon pa sana ang pinaka-epektibong paraan para puksain ang mga surot na ito sa loob ng iyong bahay. Pero hindi naman ibig sabihin yan kaibigan na kapag hindi ka gumamit ng kemikal o sumangguni sa pest exterminator ay wala ng pag-asa na mawala ang problema na dala ng mga surot na ito. May mga pamaraan na pwede mong isagawa para matapos ang mga problema mo sa pesting surot. Tandaan mo lamang kaibigan na ang mga pamaraan nito ay nangangailangan ng matinding pagsusumikap at consistency kaibigan o tuloy-tuloy na paggawa para maabot mo ang lubusang pagkaubos ng mga surot sa iyong bahay. Ang pinakamabisang paraan kaibigan para maubos ang mga pesting surot sa bahay ay paggamit ng sumusunod na pamamaraan ng sabay-sabay. Una, labahan mo ang mga kumot, kobrikama, punda, unan at maging kortina at mga damit at pakuluan mo ito sa mainit na tubig. Ikalawa ay ang paggamit ng vacuum cleaner sa mga lugar kung saan matatagpuan mo ang mga surot tulad ng kama at sopa na upuan. Ikatlo, pagkatapos ng mag-vacuum, gumamit ng mainit na buga ng hangin gamit ang heat gun para mapatay ang mga natitirang insekto. Kung wala kang heat gun kaibigan, maaari ka ding gumamit ng hair dryer na pamatay ng mga surot sa bahay. Sapat ang init na ibinubuga ng hair dryer para mapatay mo ang mga surot. Gayunpaman kaibigan, ang hair dryer ay hindi kasing epektibo ng heat gun dahil maaaring makapagtago
ang mga surot sa maliliit na espasyo kung saan hindi kaya makapenetrate ng init mula sa air blower. Ika-4, paarawan mo ang mga kagamitan hindi pwedeng labahan tulad ng sopa, na upuan at kama. Ika-5, balutin mo ng plastic ang mga unan o kama para hindi ka makagat ng surot. Ika-6, gumamit ka ng diatomaceous earth powder o tea tree oil para patayin ang mga surot na mahirap maabot. Isa sa mga mabisang pamaraan para mapuksa mo ang mga surot, kaibigan, ay ang paggamit ng diatomaceous earth powder. Kung ikaw ay magre-research sa Google, kaibigan, sinasabi niya rin na ang diatomaceous earth powder ay epektibo panlaban sa surot. Ang diatomaceous earth powder, kaibigan, ay pwede mong mabili online sa mga online shopping app. Ang kagandahan ng pamatay na surot na ito, kaibigan, ito ay hindi nakakalasong kemikal, di tulad ng kemikal na pamatay ng surot. Ito ay ginagamit na pamurga ng mga alagang hayop. Ibudbud mo ito sa mga lugar na pinamamahaya ng mga surot tulad ng kama. Kapag nadikit ang mga surot sa powder na ito, madedehydrate at mamamatay ang mga surot na madidikit dito. Tinatanggal kasi nito ang waxy protective layer sa shell ng mga surot. Magiging dahilan ito na ma-dehydrate ang mga surot at tuluyang mamatay mula 7 hanggang 17 araw matapos nilang madikit sa ganitong powder. Uulitin ko, kaibigan, hindi toxic ang powder nito. Gayunpaman, maaaring matuyo ang iyong balat na madikit sa diatomaceous earth powder. Kaya makabubuti na gumamit ka ng hand gloves o guantes sa pag-apply ng powder na ito, at gumamit ka rin ng dust mask upang hindi mo malanghap ang powder na ito. Isa pang paraan, kaibigan, ay paggamit ng tea tree oil sa mga surot. Ang tea tree oil, kaibigan, ay maaaring gamitin upang patayin ang mga surot sa pamamagitan ng direktang kontak sa likidong ito. May mga website, kaibigan, na nagsasabing kailangan mo daw maghalo o mag-dilute ng 2 patak ng tea tree oil sa 8 ounce ng filtered o distilled na tubig. Pero dahil sa paghalo mo ng tubig sa tea tree oil, nagiging hindi epektibo ang pamatay na surot nito. Ang mga bedbug, kaibigan, o surot ay maaari lamang patay sa pamamagitan ng direktang kontak na walang halong tubig sa tea tree oil. Ibig sabihin, kaibigan, direkta mong i-apply ang tea tree oil sa mga surot sa iyong bahay. Ang solvent properties ng tea tree oil ay nagbababad sa exoskeletal ng insekto, at dahil dito nasusuffocate nito ang mga surot kapag nadikit dito. Dahil dito, ang tea tree oil ay isang common home remedy laban sa infestation ng surot. Pero paalala, kaibigan, ang tea tree oil ay nakakalason. Ang paglalagay ng tea tree oil sa balat ay maaaring magdulot ng pangati, lalo kapag hindi ito dinilute ng maayos at ginamit sa mas mataas na konsentrasyon. Ang mga sintomas ng skin irritation dahil sa tea tree oil ay ang mga sumusunod: pamumula, tuyo o scaly skin, at pangati. Ang ilang tao ay maaaring magkaroon ng allergic reaction sa tea tree oil. Ngayon, paano naman makakaiwas sa pagkakaroon ng surot? Ang pinakamabisang paraan para hindi makaranas ng kagat ng surot ay ang hindi pagpayag na makarating ang mga surot na ito sa iyong bahay. Narito ang ilang mga dapat mong gawin para makaiwas sa problemang dala ng surot. Kung may napansin kang maliliit na patak ng dugo sa iyong higaan, agad mong tingnan ang lahat ng bahagi ng iyong higaan kung may nakapasok na surot. Kung ikaw ay nanggaling sa bakasyon, i-vacuum mo ang iyong gamit. Kung ikaw ay tutuloy sa hotel, gumamit ka ng flashlight para inspeksyonin mo ang iyong higaan. Bago ka magdala ng mga gamit o kasangkapan sa bahay, siguraduhin mo muna walang mga surot ang mga ito. So yan lang, mga kaibigan, ng ating napag-aralan kung paano mapupuksa ang mga surot sa loob ng iyong bahay at paano makakaiwas sa pagkakaroon ng surot sa loob ng bahay. Sana ay may natutunan kayo, mga kaibigan, sa ating video, at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button and the notification bell sa baba ng ating video para lagi kayo updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always,
Have a nice day, everyone.